everyone! Ito ang pagpapatuloy ng spiritual awakening process. Sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, inaanyayahan ko kayong panoorin ang unang video na nagawa sa channel na ito. Marami sa inyo ang nagtatanong at naghahanap ng mga kasagutan during or after spiritual awakening. Siguro ikaw ay nalilito kung papaano mo ipagpapatuloy ang iyong spiritual expansion. Ang koneksyon na nagbigay sa iyo ng matinding kapayapaan at kaligayahan ay para bang biglang naglaho at pakiramdam mo na baka mag-uumpisa ka na naman sa una. Although maraming available na video sa YouTube in relation to spirituality, pero karamihan ay nasa Ingles at kadalasan ito ay hindi natatalakay ang pinaka-importanting pundasyon ng espiritualidad. Karamihan ay gustong mag-meditate pero hindi alam kung papaano. Yung iba ay nahumaling na gamitin ang kanilang inner senses, ngunit magiging madali lang kung ang kakayahang ito ay naging aktibo sa iyong kabataan. Sa mga baguhan o sa mga gustong magamit ito, nangangailangan ito ng pagpapalakas ng iyong liwanag at pagpapatibay ng iyong koneksyon, kung saan malinaw na nakakadaloy ang mga enerhiya. Ibig sabihin, walang nakaharang. Lahat ay may tamang oras at ito ay maibibigay lang sa iyo pag ikaw ay handa na. Nagpapasalamat nga pala ako sa mga nagbigay ng mga katanungan na galing kay Lynn, Diosa, Jonah at Raf. Lahat ng mga kasagutan ay nahahabi sa bawat bahagi ng video pag ito ay inyong naunawaan. Ang pangunahing layunin ng video na ito ay ang kalayaan ng iyong liwanag. Ito rin ang magiging basihan mo sa lahat ng iyong aktibidad at sa bawat sandali ng iyong buhay, lalong-lalo na sa pagpapalawak ng iyong kaalaman na may kaugnayan sa espiritualidad. Sa iyong pagmulat ay nadama mo na ang pagmamahal ay namumugtangi sa lahat. Nararamdaman mo na hindi ka nakabilang sa tinatawag ng karamihang normal. Magkasalungat man ang pananaw o sasabihin ng iba, hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili dahil ikaw ay sapat na. Ang iyong kabuuan ay nadama mo na mismo. Bago ako magumpisa, ito ang mga napaka-importanting paalala na dapat mong gawin bago ka magpatuloy sa panonood. Dapat mong maisantabi lahat ng intelektual at espiritual na paniniwala mo sa buhay, kasama na dito ang iyong relihiyon, ang mga inaakala mong dapat o hindi dapat, ang mga gawi mo sa buhay, ang iyong mga napag-aralan, natutunan, impluwensya ng kultura at lahat ng mga inaakala mong nakaakibat sa iyong pagkatao. Pag hindi mo pa kayang gawin ito ngayon, you can stop here at pwede mong panoorin ang video sa ibang oras o panahon pag kaya mo nang gawin ito. Thank you. Isa pang paalala, kahit ano pa man ang aking sasabihin, nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung alin sa sinasabi ko ang naayon sa iyong buhay. Kunin mo lang ang makakatulong sa iyo ngayon at isantabi mo muna ang hindi. Pag ikaw ay nagpatuloy at lahat ng naunang paalala ay iyong pinagwalang bahala, ito ay magdudulot ng mga negatibong reaksyon. Kaya ngayon pa lang, damhin mo ang iyong sarili. Handa ka bang isantabi ang mga bagay na nabanggit upang magbigay espasyo sa paglabas ng iyong nakatagong liwanag? Kung handa ka na, pwede kang magpatuloy. Ang spiritual awakening ay ang pangyayari pag ang konting ilaw mo ay nakalabas. Ang iyong liwanag ay parang nababalot ng napakaraming layers ng nagbibitak-bitak na bato o parang napapatungan ng napakaraming tela. Ngunit hindi ibig sabihin nito na matutuklap lang ng kusa ang mga layers ng bato
o tela na nakabalot o nakapatong dito. Nangangailangan ito ng iyong aksyon. Magbasa ka man ng libu-libong libro o manood ka man ng 1,000,000 video sa YouTube. O kahit panoorin mo man itong video ng paulit-ulit ay hindi ito makakatulong sa iyong ekspansyon kung hindi mo ito isasagawa. Ang spiritual awakening o ang pagmulat mo ay konting sulyap lang kung saan nadama mo ang kalayaan ng iyong liwanag. Sa kadahilanang ang mga bitak o ang mga napakaliit na butas sa tela ay nagbigay sa daan sa paglabas ng liwanag mo. Ang konting liwanag mo na nakalabas ay magdudulot na tinatawag ng mga Hapon na Satori, kung saan nadama mo ang iyong kabuuan. Sa sandaling ito ay mababalot ka ng lubos na kaligayahan at matinding kapayapaan. Ngunit ang sandaling ito ay hindi magtatagal sa kadahilanang ang mga butas ay matatabunan ulit ng mga layers o tela na pipigil sa paglabas ng liwanag mo. Ang pagsasanay ay gagawin mo sa bawat sandali hanggang ang lahat ng harang ay tuluyang matanggal. Ang pagtanggal ng mga harang ay nangangailangan ng iyong diwa o presensya. Kung hindi mo ito gagawin, ang mga layers o mga tela na kapatong ay magpapatuloy sa pagharang ng iyong liwanag. Dapat mong malaman na ang paglaya ng iyong liwanag ay ang iyong kapangyarihan at koneksyon. Ang liwanag mo ay ang susi sa pintuan kung saan lahat ay posible. Ang pangunahing layunin ng spiritual awakening ay ang iyong kalayaan. Ang liwanag mo ay purong enerhiya ng pagmamahal. Hindi mo kailangan may makamit, maabot o magbago dahil ikaw ay perpekto na. Dapat mo lang makita ang mga nakaharang sa paglabas ng liwanag mo. Sa paglaya ng iyong liwanag ay lalawak at magiging matatag ang iyong koneksyon. Ito ang iyong kapangyarihan. Sa iyong espiritual na pagsasanay ay nahahalin tulad ito sa isang bahay. Nangangailangang panatili ang kalinisan dito. Kailangan mong linisin ang bahay from time to time dahil ito ay magkakaroon ng alikabok. Minsan kailangan mong i-check ang bubong, mga bintana, kisame, dingding, sahig at lahat ng sulok ng bahay kung saan pwedeng makapasok ang mga insekto, mga hayop o mga taong hindi dapat makapasok sa bahay mo. Ganon din ang proseso na gagawin mo sa bawat sandali upang ang liwanag mo ay manatiling malaya dahil maraming tela na pwedeng pumatong o humarang ulit dito. Paano mo pagsasamahin ito sa regular na aktibidad mo sa pang-araw-araw ng iyong buhay? Paglilihim at presensya ang mga pinaka-importanting sangkap sa iyong spiritual growth. Napaka-importante na kahit nadarama mo man na ikaw ay naiiba, pero hindi mo kailangang ipakita ito sa iba. Gustuhin mo mang tulungan ang kapwa pero ito ay mangyayari lang pag ang konting ilaw nila ay nakalabas at ito ay napalapit sa iyo. Ang nagdudulot sa iyo ng negatibong emosyon ay sa kadahilanang sumailalim ito ng filter ng iyong pag-iisip dahil sa iyong isipan na kaimbak ang lahat ng mga dapat at hindi dapat na natutunan mo sa iyong paglaki na galing pa sa iyong mga magulang at mga kanunuan na pag-aralan sa eskwelahan, impluwensya ng iyong relihiyon, ang mga nakikita at natutunan mo sa media, TV o internet, mga naipasang kultura o gawain, impluwensya ng iyong kapaligiran at lahat ng tao na naging parte ng iyong buhay. Ito ang mga layers o ang mga tela na kailangan mong paisa-isang tanggalin. Ang mga sitwasyon sa iyong buhay ay nahahalin tulad sa pagtugtog ng piano. Pag ang mga nota ay hindi magkatugma o hindi magkasundo, ang tunog na mailalabas nito ay hindi maayos at maging masakit sa tenga. Sino ang may pagkukulang? Ikaw ba? Ang piano ba? Walang pagkukulang sa iyo o sa piano.
Bagkus, hindi mo lang alam kung alin sa mga nota ang pwedeng pindutin upang magkaroon ito ng tugma. Pag ang mga nota ay magkakasundo, ito ay makakabuo ng magandang musika. Ang iyong pag-iisip ay ang nagkokontrol sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo ngayon. Palagi ito maghahanap ng mga bagay na ikaliligaya o ikatutuwa lang dito, o mga bagay at sitwasyon na aakalain itong magiging problema. Ang ating isipan ay instrumento kung saan nakaimbak lahat ng ating natututunan, mga alaala o impormasyon. Ang iyong memorya, dito nabuo ang imahe na inaakala mong ikaw, ang iyong pangalan, pag-aralan at tapos o nagawa. Ang ating pag-iisip ay tuloy-tuloy sa pagtatrabaho kahit tayo pa ay natutulog. Ang pinakapaboritong ginagawa ng ating isipan ay maghanap ng mga problema o sitwasyon na pwede nitong lutasin. Pero papaano pag walang problema? Ito ay kusang gagawa ng problema upang ito ay maresolba mo kahit ito ay walang basihan. Napansin mo ba na gustong-gusto mo manood ng drama? O nahuhumaling ka sa mga kaguluhan sa news? O mga chismis sa paborito mong artista? O kahit sino pa na may issue sa buhay kasama na kapamilya, mga kaibigan o kapitbahay mo? Ang pangunahing layunin mo ngayon ay magkaroon ng kontrol sa iyong pag-iisip upang maisaayos mo ang nasa loob nito. Pag ito ay naging ganap, ito ay maihanay sa panlabas. Ito ay magdudulot ng napakalaking pagbabago at makakaapekto sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Kung lahat ng nasasaloobin mo ay puro panghusga, sakit at galit, lahat na makikita mo sa panlabas at mga sitwasyon na iikot sa iyong buhay ay ganun din. Kung ikaw ba ay may pagpipilian, pipiliin mo ba ang manghusga? Gugustuhin mo bang kimkimin ang sakit at galit? Kung hindi, sino o ano ang gumagawa nito para sa iyo? Kanino o saan ito nanggagaling? Lahat ng mga inaakala mong pinagkakait sa iyo ng mundo ay mga bagay na pinagkakait mo sa mundo. Lahat ng mga inaakala mong pananakit na binibigay ng iba sa iyo ay mga bagay na binibigay mo sa iba. Lahat ng ito ay ginagawa mo nang hindi mo namamalayan. Paano? Kung ikaw ay palaging nakakaranas ng panghuhusga sa kapwa, obserbahan mong mabuti ang iyong pag-iisip at makikita mo na ang iyong isipan mismo ay hinuhusgahan lahat ng bagay, tao o sitwasyon. Tandaan mo na ang iyong isipan ay ginagawa lang ang kanyang trabaho. Pero dahil hindi ikaw ang iyong pag-iisip, ikaw ay may kapangyarihang pumili kung ito ba ay iyong tatanggapin o hindi. Ikaw, ang iyong pag-iisip at katawan ay konektado. Ang iyong katawan ay alipin ng iyong pag-iisip. Naging alipin ka man sa iyong isipan noon, pero kaya mo itong kontrolin ngayon. Obserbahan mo mabuti ang iyong pag-iisip na para kang nag-aantay sa isang butas kung saan may dagang lalabas. Pag ito ay iyong nahuli, dito mo mauunawaan na hindi ikaw ang iyong pag-iisip. Karamihan sa inyo ay may social media. Ngayon mag-browse ka at habang pinapanood mo ang mga litrato or videos, obserbahan mo ngayon ang iyong pag-iisip. Sa una ay gagamitin nito ang iyong boses. So aakalain mong ikaw mismo ang nagsasalita at humuhusga sa iyong isipan. Kung ito ba ay maganda, pangit, kanais-nais at kung ano-ano pa. Pero pag ito ay inobserbahan mo pa ng husto, mauunawaan mong hindi ikaw ang boses na ito. Ikaw na ngayon ang nagmamasid kung saan nagaganap ang panghuhusga. At ikaw ay may kapangyarihang pumili kung ito ba iyong gagawin o hindi. I-pause mo ang video na ito at gawin mo ang nasabing pagsasanay. Ipagpatuloy mo ang panonood pag ito ay iyong ganap na naunawaan. Thank you.
kailangang pumikit ka ng 5 oras sa ilalim ng punong mangga o umupo sa gitna ng gubat para magsanay. Ang pagsasanay ay hindi ginagawa lamang sa loob ng kwarto o kung saan ikaw ay napag-isa. Gagawin mo ito sa lahat ng aktibidad mo, kahit kasama mo pa ang iyong mga kaibigan, katrabaho o kapamilya. Walang pagbabago kung hindi mo ito isasagawa. Pag ang pundasyon ng pagsasanay ay nailapag ng mabuti, ito ay magdudulot ng paglakas ng iyong liwanag na magbibigay tibay sa iyong koneksyon at kapangyarihan. Ang pagtatanggal ng mga harang ay nangangailangan ng iyong presensya. Ang ilaw mo ay pwedeng tipunin, kagaya ng lente na pag tinapat mo sa araw ay makakabuo ng matinding enerhiya upang makalikha ng apoy. Ito ngayon ang magdudulot sa transformation o pagkawala ng mga harang sa liwanag mo. Ang pag-iensayo ay napakadali lang gawin. Pero pag ito ay dumaan sa filter ng iyong pag-iisip, ipepresenta ng isipan mo na ito ay mahirap magawa. Ikaw ay hindi ang iyong pag-iisip. Ang iyong pag-iisip ay ginagawa lang ang kanyang trabaho. Ang iyong presensya ay may kapangyarihang pumili at mararamdaman mo na ang katotohanan na ito ay madali lang gawin. Ikaw ay enerhiya ng purong pagmamahal. Ito ay sumisimbolo ng iyong puso. Ang bawat pagtibok na iyong puso ay may kaakibat na electrical impulse. Sa bawat sandali na ikaw ay magtatanong, sa iyong puso ay singbilis ng pagtibok ang kasagutan nito. Kalahating segundo lang ang pagitan kung saan ang pag-iisip ay muling magbabalik kontrol. Sa sandaling ang iyong pag-iisip ay nagbalik kontrol, magiging salungat ang sasabihin nito sa kasagutan ng iyong puso. Lagi mong tandaan na ang natural na estado ng iyong kabuuan o ang iyong liwanag ay purong pagmamahal. Ito ay balanse, neutral, puno ng kaligayahan at kapayapaan. Sa bawat sandali na ikaw ay makakaramdam ng galit, inis o mga emosyon na gumagambala sa natural mong estado, ito ay sa kadahilanang nasa ilalim ka ng pamamahala ng iyong pag-iisip. Ano ba ang purong pagmamahal? Ang purong pagmamahal ay walang kabaliktaran. Hindi ito napapalitan ng galit, takot, pagsiselos, o kahit anong pakiramdam o emosyon na mapanakit. Ang purong pagmamahal ay hindi mapanghusga. Ang purong pagmamahal ay walang hinihintay na kapalit. Ito ay walang kontrata o kasunduan at ito ay hindi umaasa. Ang purong pagmamahal ay hindi nang lilimita. Hindi ito sakim. Hindi ito nagkokontrol. Hindi ito nangaangkin at hindi ito nakakulong. Ang purong pagmamahal ay hindi nangangailangan. Hindi ito kinakapos at hindi ito nakakapit. Ang purong pagmamahal ay malaya. Ngayon, obserbahan mo ang iyong sarili at sa lahat ng iyong mga karelasyon, kaibigan man, kapamilya o minamahal. Damhin mo ang iyong kabuuan. May pagmamahal ba? Obserbahan mo ang iyong mga karelasyon. May pagmamahal ba? Sa bawat salita, iniisip o emosyon na pipiliin mo na naaayon sa pagmamahal ay lumalakas ang iyong liwanag. Sa bawat aksyon na naihahanay mo dito ay ang pagkatuklap o ang pagkatanggal ng layer kung saan ito angkop. Ikaw ay malaya. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.